color number 10. Okay? And then, okay. And then, ang line weight natin, gagamitin natin would be, for example, 30. Okay? And then, here in layers number 2, ang gagamitin natin is title block. Means, kadalasan ang ginagamit kay title block is 1, number 1. Okay, so we can use, for example, ano na lang siguro. Let's use, for example, this one. The color number 60. And then, syempre, default line weight niya is, for example, 1. We can use this one. Pag sobrang taas naman, pwede natin siyang palitan. Okay, then here, for sa labels, ng title block natin, for example, we're gonna use the color 100. Medyo kulay green siya. And default natin would be, for example, 20. Okay, so for example, itong mga figure na to, na nakikita ninyo, pagka sinelect natin siya lahat, example, Control A, i-change natin ng layers into V-lines. Ayan. At ibig sabihin, may layers na siya na naka-V-line. So for example, kung dito natin makikita sa sample, ito kasing sample ko dito ay wala pa siyang, recall this, wala pa siyang layers. Ito, wala pang layers ng title block na ginawa ko. Okay, so for example, punta ako dito kay layout. Kita nyo ba? Can you give me thumbs up kung nakita nyo si layout 2? Dito, di ba? Model, sample, tapos layout. So for example, ang kailangan natin gamitin is the size ng letter. Automatically, kung naka-inches yan, ito na yung gagamitin natin. Okay, mag-PPL lang tayo, tapos gagawa tayo ng rectangle na ang area is 8.5, tama ba? 8.5 by, sabi ko kanina, 8.5 by 11. So for example, PL, make sure lang na naka-ortho tayo, 11 by 8.5, tapos 11 by 8.5. So we can select this one, then change natin ng layers into title block. So we can open again the title block dito kay layers. Then for example, i-offset natin siya ng 0.5. Papasok dito. Okay? Then after that, itong line na to nandito sa baba, explode ko lang. Ito i-offset ko ng 1. Okay? 1. So for example, ayan, 1. Nakikita nyo? Can you give me a thumbs up kung nasusundan ako or masyadong malabo yung yellow? Ayan, kakikita nyo. So, ito for example, ayan. So, dito, gagawa tayo ng details, di ba, ng title block. So, i-offset lang natin to for about 2.3, I think. Kasi we need school, we need the name of school, the title, your name, tsaka yung iba pang details. Okay, so for example, dito, name of school, gaya nung nandun sa plates ninyo. Gagayahin lang natin siya. Okay, so for example, name of school, and then ratings. So para mabilis ako, yung dito, na details na meron ako dito, copy ko na lang ha. Pero dapat katumukha siya ng nandun sa, ano ninyo, nasa inyong plate, kagaya ng details na to. So again, ito ay dapat ito ay dapat naka-labels, yung label. I mean, yung gamit na, ayan, yung gamit nating layers ay dapat labels. Para dito sa, saan na yung layers ko? Change lang natin to. Okay, into labels. Yan lang din nyo na nakita yata. Okay. Ang format ay, itong title na to ay naka-Arial lang yan. Okay, ito. Arial, syempre naka-by layers. Tapos 8.50 yung pinaka-text. 8.50 lang yung pinaka-text. Okay. Make sure lang na kahit anong size ng text, pero huwag siyang masyadong mataas. Pero ang lagi nating text na gagamitin is Arial for details. Okay, so you can adjust that para lang ma-move. So for example, ayan, nakita nyo. Okay. So now, para mas nakita nyo siya, punta muna tayo kay layout tab. So
Paano siya makikita kay layout tab? Control P. Pag kinontrol P nyo siya, lalabas si plot, layout 2. Pero if pwede nyo din gamitin yung plot, yung word na plot, and then enter nyo, lalabas din siya. Okay, two-way. Pwedeng control P, pwedeng layout plot. Okay, or sa plot. Plot lang pala. Ita-type nyo sa command line ay plot. Okay, can you give me thumbs up if you can see now the print preview or page setup para sa ating printing. So first, ang papalitan natin, we need to find, for example, the printer or the plotter. So for example, if may bukas na printer na dito, for example, sa inyo, or kahit hindi naman natin siya i-print, for example, sa company na pag-OJT-han nyo or pag kagamitan ninyo, syempre kailangan nyo i-select yung name ng printer. So ngayon, ang gagamitin natin is DWG to PDF lang. I-save lang natin siya as PDF. So automatically, yung paper size nun, ano na agad, which make sure lang na pareho kayo sa layout. So for example, gaya ng ginawa natin, layer, 8.50, yun yung gagamitin natin kasi maraming options yan. Depende sa preferred ninyo or sa kailangan ninyo. Yan o, may A1, may A2, may A3, may A4. Sizes yan ng papel na gagamitin. Okay, again, in page size, make sure lang na naka-letter tayo ha. Again, in printer, ang gagamitin lang muna natin is the PDF file. And then after that, pupunta ngayon tayo kay layout. Okay, so kay layout to plot, ang gagamitin natin is window. Okay? Window natin to. Once na window natin yan, mapupunta tayo dito. Kasi kailangan natin i-select yung first corner tsaka second corner ng window na gagamitin natin. So for example, mula dito sa na-offset nating 0.5, dito pala. Tama pala. Mula dito, sa size ng paper natin sa dulo, papunta dito sa kabila. Okay? And then yun. Fit lang. Fit to paper and then center plot. Kailangan naka-center plot lang siya. Then after that, pupunta tayo ngayon dito kay monochrome. Okay? Flat style table natin, pen assignment lang natin is monochrome. Para naka-select talaga or makikita natin yung pinaka-line weight niya. Then after that, ano lang, apply to layout. And then pwede natin siyang i-preview kung anong mangyayari. Ayan. So makita nyo na yung line weight, nandyan na. Yung line weight, for example. And then also the, yung pinaka-layers natin, naka-apply na agad. Okay? So can you give me thumbs up if you can see that? Cancel. Yan. Nakita nyo? Ayan. So once na natapos yun, you can actually adjust ito. Yung pinakalabas ng paper natin para at least hindi siya makikita. So for example, kung i-adjust ko siya, mag-offset lang ako ng 0.02 sa labas para at least kahit tanggalin ko siya, mas print preview ko, hindi mo siya makikita. Ayan, hindi siya kita. So you can adjust that para at least pag nag-print kayo, walang line dito sa gilid. Kasi naka-adjust na. Ayan o, naka-adjust. So you can have that para at least hindi siya masyadong nakaka-distract kapag nag-save kayo into PDF file. So you can have that. So from here na 8.5, you can offset that point by 0.02. Para at least hindi siya masyadong naka-attach sa ating papel. And then after nan, hindi tapos na tayo. Ngayon kailangan natin butasin. Galing ko lang to. Kailangan natin butasin itong pinaka-drawing area natin. Ito yon. Mula dito, ito yung drawing area natin, hanggang dito sa baba ng title block. So, paano yon? Ang gagamitin natin is yung tinatawag na MV. Hindi ako nakalimutan ko yung meaning ng MV, pero parang multi-view ba yon? MV. So, assignment ko to sa sarili ko. Nakalimutan ko ba sa MV yung command na gagamitin natin? Let's see. Teka lang sa command. MV. Ayun pala. MView o MV setup or MV preview. So for example, para mabutas natin to, ang gagamitin natin is MV, enter. Tapos i-specify nyo lang kung ano yung kailangan nyong corner. So from here, papunta dito sa kabila. Okay, so make sure lang na naka-layers din to. Para at least yung layers natin is kamukha lang ng line weight. So for example, kung nag-MV kayo, makikita nyo na ngayon, nabutas na yung papel, diretso yan kay model.
Kung ano yung nasa model ninyo, yun yung makikita nyo kay layout. Yan, can you give me thumbs up kung naintindihan? Again, ano yung command na ginamit ko para mabutas ko yung papel? Anong command? It's MV. Okay, yan, very good. MV, and then you will going to select the corner kung saan nyo siya dapat ipakita. And then after that, i-double click nyo lang yung MV na ginawa nyo. Double click para magalaw nyo ngayon si model. Okay, so naka-model na kayo, we can tanggal or disregard tong grid para hindi nakaka-distract. And then for example, in exercise 1, ayan, you can have that. Exercise 1 na yan. So, ano lang tayo, simple scaling lang yung gagawin natin. Dito, nakikita nyo to, scale of the selected viewport. Ayan, viewport. So, you can adjust it, for example, by 1.5. Ayan. Kasi pag 1.4 yung gagamitin natin, masyadong malapit. Ganyan natin, scale to fit naman, lahat makikita. Pag scale to fit yung ginamit nyo, lahat nung nandun sa drawing nyo makikita. Pag 1:1 naman, masyadong zoom in. Kaya ang gagamitin lang natin is 1.5. Okay? So, you can use pan. Again, 1.5 lang yung gagamitin natin. Okay. Kita nyo na? Again, dito to nandito sa baba. Okay, click to adjust the scale. Yun muna yun. Pinaka-basic na basic scaling lang muna tayo. Okay, and then double click sa labas para hindi nyo na maklik yung sa loob. Okay? Excuse me. So again, i-double click nyo para ma-scale ninyo and then double click sa labas para hindi nyo na maklik ulit si MV. So if you will going to see the print preview, Control P, ayan, tapos preview. So makikita nyo ngayon yung drawing ninyo. May line weight na din. Meron na din kayong, for example, dito, kung kailan nyo siya natapos, kailan nagsimula, ayan. Okay? Can you give me thumbs up kung kayang gawin? So for example, ayan, isi-save ko na yan ngayon. So once na pinrint nyo na ngayon siya, lalabas na ngayon si save, kung saan nyo siya isi-save. So for example, here, I will going to save it in here sa desktop. Tapos for example, exercise 1. Plot. Tapos exercise 1. Which means exercise 1 ko naka-plot na siya.